Trending ngayon ang pagpanaw ng isang sikat na online seller matapos itong pumanaw sa sakit na cancer, kung tawagin ay endometrial cancer. Ang cancer na ito ang siya ring dahilan ng pagpanaw ng isang veteranong aktres na si Sherry Hill noon lang August 4, 2022. Pag-usapan natin ang nakakalungkot na kwento ng isang online seller na pumanaw dahil sa sakit na ito at kung paano niya nakuha ang naturang sakit. Panoorin hanggang sa dulo dahil siguradong ang kwentong tampok ko sa video na ito ay kapupulutan ninyo ng aral. Mag-subscribe ka na din kung gusto mo ang ganitong mga content. Si Jeline Dablo o Rogeline Dablo sa tunay na pangalan ay breadwinner ng kanyang pamilya sa Mindoro. Tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa lahat ng mga pangangailangan, maging ang pag-aaral ng mga kapatid. Taong 2013 ay nagsimula siyang rumakit. Lahat ng diskarte ay pinasok niya na. Binuhos niya ang kanyang oras at atensyon dito, kaya naman hindi na niya nagawang alagaan ang sarili pagdating sa pagkain. Madalas siyang napupuyat at may araw pa nga na 2 gabi na siyang hindi natutulog. Dinadaan niya na lang sa kape ang antok. Dahil kulang sa oras at sa dami ng mga lakad niya, ay hindi na niya magawang magluto at araw-araw ay laging instant o fast food na lang ang kanyang kinakain. Naging worth it naman ang kanyang pagod dahil noong 2015 ay nakapagpundar siya ng sasakyan at nag-invest sa mga bahay at lupa. Nakabili siya ng isang house and lot sa Camellia Homes, 2 kondo, 1 beach lot at 2 sasakyan. Ngunit taong 2018 ay na-diagnose siya ng cancer na kung tawagin ay endometrial cancer. Isa itong sakit sa matres na karaniwang nakukuha ng mga babaeng nasa edad 60s. Ngunit nakukuha rin ito ng mga babaeng edad 45 pababa, pero uncommon at bihira lamang. Ilan sa mga simptomas nito ay ang unexpected na pagdurugo mula sa iyong ari, pagkatapos ng menopause o ng iyong regla. At saka pananakit o kawalan ng ginhawa sa ibabang bahagi ng tiyan o balakang. Isa ring simptomas ang hirap o sakit kapag umiihi. Matapos malaman ni Jeline Dablo ang kanyang sakit, itinago niya ito sa kanyang pamilya. Nagsimula rin siyang uminom ng mga herbal at food supplements. 2 buwan siyang na-depress ngunit tuloy pa rin siya sa pagnenegosyo. Lalo siyang naging porsigido na kumita at makapag-ipon para sa paggamot ng kanyang sakit. Sinubukan niyang mag-forex trading ngunit bigo siya rito at nasunog ang kanyang pera. Natukso rin siya na pumasok sa isang investment dahil nakita niyang kumikita ang ilan niyang mga kaibigan at kakilala. Sa kasamaang palad ay isa pala itong scam at sa isang iglap ay naglaho na parang bula ang kanyang mga ipon. Noong kasagsagan ng pandemya ay pumatok ang online selling at buying. At isa si Jeline Dablo sa mga online sellers noon ng mga damit. Hanggang sa siya na mismo ang nagsusupply sa ilang mga maliliit na online sellers. Pinasok na rin niya ang networking kung saan ay ginugol niya ang buong oras at atensyon sa paghahanap ng mga clients at partners online. Taong 2021 ay unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Napansin niyang lumalaki ang kanyang tiyan at madalas na namimilipit siya sa sakit dito. Kaya naman noong November 2021 ay dinala na siya sa isang ospital dahil hindi na rin siya makahinga. At doon nga ay natuklasang may tubig ang kanyang baga. Inoperahan siya at tinanggal ang tubig sa kanyang baga at tiyan. Kailangan na rin niyang gumamit ng oxygen. Dumaan ang 2023 ngunit mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Halos wala ng oxygen na dumadaloy sa katawan niya, dahilan para mag-iba ng kulay ang kanyang mga kamay at paa. Dahil sa sunod-sunod na pagpapaospital, operasyon at pagpapagamot, ay unti-unting naglaho ang kanyang mga pinagpaguran. Naubos ang kanyang ipon at naibenta rin niya
ang kanyang mga napundar na ari-arian. Umabot na rin siya sa puntong humingi siya at ang kanyang pamilya ng tulong pinansyal mula sa mga mabubuting loob na netizens. Ayon sa isang Facebook post ng kapatid ni Jeline Dablo gamit ang kanyang FB account, kumalat na di umano ang cancer nito sa tiyan, sa baga, sa dugo at maging sa utak. Ang bukol sa kanyang matres ay lumalaki rin at maaari itong makomatose. Kahapon lang, 8 ng Abril 2023, ay inatake si Jeline Dablo ng seizure at tuluyan na nga siyang bawian ng buhay. Sana po ay magsilbing aral ito sa atin at sana ay may natutunan kayo sa kwentong tampok ko sa video na ito. Pindutin ang subscribe button para tuloy-tuloy ang panunood mo ng aking mga videos kagaya nito. Maraming salamat po sa inyong panunood.